At narito naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Ang Pangulo ng Pilipinas, si President Coting Norte Jr. ay napag-alamang may kinalaman sa isang malawakang katiwalian sa gobyerno. Bukod pa rito, nagkaroon ng mainit na argumento sa Senado nang magdulot ng kahihiyan kay Liza Smugs, isang kilalang personalidad at asawa ni Coting, nang makipagdiskusyon siya kay Senadora Risa Hontiveros. Matapos ang ilang linggong investigasyon, isang dokumento ang lumabas na nagpatibay sa mga aligasyong may kinalaman si President Marcos sa isang malaking anomalya sa paggamit ng pondo ng gobyerno. Ayon sa mga eksperto, isang malaking kontrata ang inendorso ng administrasyon na kapansin-pansing pabor sa ilang pribadong kumpanya na konektado sa pamilya Marcos. Ang mga dokumentong ito ay agad na pinansin ng mga posisyon at lawmakers na nag-udyok ng isang malalim na investigasyon. Samantala, isang nakakabiglang eksena ang nangyari sa Senado kung saan nagkaroon ng matinding palitan ng mga salita sina Liza Smugs at Senadora Risa Hontiveros. Habang binibigyang diin ni Hontiveros ang mga posibleng epekto ng katiwalian sa mga mahihirap na sektor, hindi nakapagsalita si Marcos ng maayos at napahiya sa harap ng mga kasamahan sa Senado. Pinuna ng Senadora ang mga pagkilos ni Marcos na tila nagtangkang ipagtanggol ang mga hindi makatarungang gawain sa gobyerno. Dahil sa paminsanang tensyon sa kanilang argumento, naging usap-usapan sa buong bansa ang pangyayari. Marami ang nagbigay ng kanilang opinyon sa social media kung saan nakikita ang split na reaction mula sa mga taga-suporta ng administrasyon at mga kritiko. Ang pambansang galit at pagkabigo ay sumabog matapos masabi ang palitan ng mga pahayag na tila nagbigay ng liwanag sa mga aligasyon ng katiwalian. Ang mga kaganapang ito ay patuloy na magiging mainit sa paksa sa mga susunod na araw. Sa ngayon, hinihintay ng publiko ang magiging pahayag ni Pangulong Marcos at ang susunod na hakbang ng Senado ukol sa isyong ito. Tinututukan ng buong bansa ang mga susunod na hakbang ng administrasyon at kung paano nila haharapin ang mga paratang na bumabalot sa kanilang pamahalaan. At yan nga ang mga balita ang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. The Marcos family gurgur impeached? Do you want to remember the history? So ayun lang po, maraming salamat, and thank you Agent Morales sa iyong katapangan kahit hindi ka pinanindigan ng Senado masyado. Pero yun na nga, no? Babalikan din natin itong lahat. And thank you Miss Ana and Harry. Yeah. Thank you, Sasa. Well, ngayon, talagang pasalamat na lang sa lahat po ng patuloy nagtatangkilik sa Kongreso ng Mamamayang Pilipino. Ang Kongreso ng Mamamayang Pilipino po, temporarily on recess, but we will never adjourn dahil habang merong pangangailangan na marinig ang boses ng taong bayan, hindi po titinag ang Kongreso ng Mamamayang Pilipino. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat din po sa mga technical natin. Si Tirso, nagtsatsaga na nag-host sa atin. Siyempre, nandyan din po yung aking paborito na si Gravel kasi ayaw niya magpakilala na siya involved. Kaya hindi ko siya tatawagan sa tunay niyang pangalan. Gravel ang tatawag ko sa kanya. Lahat po ng responsable doon sa technical side. At maraming salamat po sa lahat ng sumapi sa ating pagtitipon. Maraming salamat, Ana. Maraming salamat, Edith Morales. Maraming salamat po, Arnie. At maraming salamat po. Ako ha, tawag nito, mahihingi ako ng paumanhin sa nagtaas ng kamay na sa susunod po nating town hall, mag-attend ho ulit kayo at bibigyan namin kayo ng space para makapagsalita kasi ngayon po ang ating technicals ay mayroon pong kailangan gawin by 10 PM. So kailangan niya ng space para makapunta dun sa meeting niya, yung nagmamanage po ng ating Zoom right now. So maraming salamat. Pasensya na Sasa, pasensya na, hindi kita minamadali. It's just that sinasabihan ako ng technicals. Pasensya na, sis. Pasensya na. Maraming salamat po. Pwede ba natin patugtuguin yung nabudol anthem para pagtapos? Meron ba tayong nabudol anthem? Hindi naka-prepare eh. Tinagalog ko na putangin na may trolls Tagalog ba ang yes or no? Tagalog yung tanong, yung sagot yes or no. Buang talaga tong mga trolls ang bubuo. Gusto mo talaga yung no at saka yes i-Tagalog natin? Oo, hindi. Magkano kaya?
Magkano kaya ang pirang bayad sa inyong mail? 24 oras, laging tulog ang balita. Nagsisinungaling, 24 oras. Ang ano no? Ang laki ng bayad nito, promise. Sa GME. Tangina, tiba-tiba ang mga buang. Okay, noorin natin, oh. Nakatutok si Dano Tingkungko. Sa survey ng SWS nitong huling quarter ng 2024 na kinomisyon ng advisory at research consultancy group na Stratbase, 41% ang nagsabing sumasang-ayon sila sa mga inihaing impeachment complaint sa Kamara laban kay Vice President Sara Duterte. Sino yung tinanong ninyo dyan? 41% daw sumang-ayon sa kanilang survey na kailangan bumaba o ma-impeach si Vice President Inday Sara. Sinong tinanong ninyo, mga komunista? Ilan yung tinanong ninyo? 2,000? Buang. O sige nga, ang dami nating nanood dito ngayon eh. Natanong kayo sa survey na yan? Sabi na Teacher ito sa akin, mga NPA tinatanong. 3 trillion nono daw redeem. Ay, kayo lang yata yung nagsasurvey-surveyan. Tanungan lang kayo, doktor-doktoran lang ba? Magagamit ko na talaga yung talent ko. Mamamarang. Tandaan ninyo, hindi lang ako marunong, hindi lang ako manghuhula, mamamarang pa. Yung loto, nahulaan ko kagabi ha. Dami ko nang nahulaan dito. Sabi ni Bibelito, nag-survey sa loob ng Congress. Di pa ginawang 100%, buang. Tinatanong ninyo pala mga komunista NPA, di ba ninyo ginawang 100% dyan? Ginawa pa talagang 41% lang, no? Para sabihin, makapaniwala, no? Ito. Sige nga. 35% ang hindi sumang-ayon habang 19% ang undecided. Ay! Kung hihimayin ang naturang impeachment ay pinakasuportado ng mga nasa Balance Luzon. Kung Ito, buang talaga to. Dito kayo nagkamali. Dito kayo nagmikos-mikos. Tingnan mo, Ginawa ho nila yung 41% daw, sa NCR daw, 45% ang ambag gustong ma-impeach si Inday Sara. 45%. Sa Balance Luzon daw, 50%. Tangina, ang daming mga taga-Luzon nandito, galit kay Bangag eh. Paano yung Iglesia ni Cristo? No to Inday Sara impeachment. Tapos ito, tambaluslos, papalabas ninyo, mga Pilipino. Mas marami ang gustong ma-impeach si Inday Sara, katangahan. Yung mga taga-Norte nga, galit na kay tambaluslos. Panay baha. Taga Bicol, panay baha. Impeach Inday Sara. Lalo na hindi makatotohanan ito. 40% sa Visayas. Ito yung agree ha. Ito yung sumang-ayon na ma-impeach. Mga Bisaya, gusto ninyo ma-impeach Inday Sara, tikalong manggidya. Kababayan nga ni Tambaloslos na mga tagaliti, galit na galit kay Tambaloslos, tapos sasabihin mo 40% sa Visayas na gustong ma-impeach si Inday Sara. Ang tanga ng mga Bisaya pag ganun. Ito kayo nagkamali. Sa mga Visayas, hoy! Yung mga nagmamahal sa mga Bisaya, i-impeach na. Buang talaga ha. O ito si Filda, taga Cebu. No way. Ba't sasabihin mo Visayas 40%? Mindanao?
22% gusto ma-impeach si Inday Sara. Ang tanga naman ng 22% na ito. Taga Mindanao, gustong ma-impeach si Inday Sara, ang tatanga nyo. Halika nga kayo mga taga Mindanao, kurutin ko nga ang mga singit ninyo. Pati mga taga Visayas, ang tatanga nyo. Alam niyo ba, tayong mga taga Visayas at Mindanao, dapat sulit tayo sa mga Duterte. Wala na tayong ibang pambato sa Visayas at Mindanao na pwedeng maging presidente, kundi mga Duterte lamang. Ang tatanga nyo pag nagpauto kayo kay Tambaluslos. Ang tatanga nyo pag kumampi kayo kay Bangag. Patingnan mo ha, ito ha. Sino pa ba ang pambato natin sa Visayas at Mindanao na pwedeng titibag sa mga durugista at mga sindikato at mga oligarkiya at mga politikong mga buhaya ngayon sa Kongreso? Meron ba kayong naisipan na politiko na matapang? Putang ina, Duterte lang. Mga Duterte lang. Duterte nasa vice-presidente na. Ipa-impeach mo. Taga Mindanao. Bisaya. Ay, tanga talaga tayo. Sus ko, Ginoo. Kumain na lang kayo ng kamuti at mais kung ganun, kung totoo ito. Hindi man kasi totoo to. Kasi alam ko ang mga Bisaya at taga Mindanao, Visayas at Mindanao. May pag-iisip naman ang mga yan. Simpleng logic lang, guys. Simpleng logic lang. No? Simpleng logic lang. Bakit to tatanggalin yung isang taga Mindanao na may lahing Bisaya din sa Cebu na ipinanganak pa sa Liti yung tatay na nandyan na sa tuktok. Vice-presidente na, pinaghirapan natin, mahirap maghanap ng mga politician from Visayas at Mindanao na pwedeng magiging leader ng ating bansa dahil nagkakaroon ng monopoly sa Luzon. Kung sino magiging vice-presidente at presidente, Luzon lagi. Bibihira lang ho mangyayari sa bansang Pilipinas na may presidenteng taga Mindanao at may vice-presidenteng taga Mindanao at taga Visayas at Mindanao. Tanga ng GMA. Dito halata na masyado eh. 40% daw Visayas. Tapos Mindanao meron 22%. Baka sila Nograles lang yan. Kaya ako nakikiusap ako sa mga Visayas, mga Bisaya, mga taga Mindanao. Huwag po tayong maniwala sa survey. Ito na po ang pagkakataon natin muli na hindi tayo makaranas ng diskriminasyon. Pag Bisaya ka, pag taga Mindanao ka. Nakakaranas na tayo noon ng diskriminasyon. Labanan na po natin ito. Huwag na po natin pakawalan yung isa pang Duterte na maging presidente. Isa pang taga Mindanao, isa pang Visayas na maging presidente. Kaya nga ho, lumalabang kami ngayon mga political vloggers. Kaya gaya nito. Pag hindi natin to nire-rebat na ma-mind conditioning ang maraming Pilipino. Tama! Patuplok nga! Tuloy! Kung saan 50% ang sumang-ayon, sinundan ng National Capital Region, Visayas at Mindanao. Pinakamarami naman ang hindi sang-ayon sa baluarte ni Duterte sa Mindanao kung saan 56% ang nagsabing hindi nila suportado ang mga inihaing reklamo. Sa ngayon, 3 impeachment complaint na ang inihain laban kay VP Duterte at may inihahanda pa umanong ika-4 na reklamo. Tinanong din ng mga respondent kung ano ang maaaring maging basehan para ma-impeach ang vice-presidente. 46% ang nagsabing pwedeng maging basehan ng umano'y hindi maipaliwanag na paggastos ng Office of the Vice President at Department of Education sa confidential at intelligence funds nito. Sagutin ko muna yan, sir. Kasi nga, sa totoo lang, ang Office of the Vice President hindi po kailangan magpaliwanag sa mga buhaya. Alam naman ni Inday Buhaya ang mga yan eh.
At bakit ka magpaliwanag ni open the book of account, hindi man mabuksan? At bakit ka magpaliwanag sa Kongreso, hindi naman tungkulin ni Inday Sara magpaliwanag? Magpaliwanag si Inday Sara sa Commission on Audit. Mga audit ba yung mga buhaya? At saka mayroon pang palugit si Inday Sara sa findings umano ng kuwa hanggang February ngayong taon. Dapat nga hindi yan inimbestigahan. Pero pinilit lang ho nila. Nung trabaho ng kuwa, ginampanan ng mga buhaya. Hindi sana nagkuha na lang kayo. Confidential nga, mga buang. Imbestigahan. Diyos ko. Sinundan niya ng kanyang pagtanggi umano na sagutin ng investigasyon kaugnay sa paggamit ng confidential at intelligence funds. Umano'y ill-gotten wealth na hindi umano maipaliwanag. Ill-gotten wealth? Ba't napunta sa ill-gotten wealth? Yawa. Yawar sa survey na to. Oh, de mga Duterte na tuloy, may ill-gotten wealth ngayon. yung mga Marcos, walang ill-gotten wealth. Yan, natin na ako makapaniwala talaga dyan. Ill-gotten wealth. Malaman-laman ng mga Pilipino yung may ill-gotten wealth, mga Marcoses. Tambalos lasoy, labas na yung kayamanan nyo. Nabaliktad na ang mundo, buang na talaga to. Kulas, barangin mo na kulas. May ill-gotten wealth daw. Day, may ill-gotten wealth ka daw, day. Yawa. Ill-gotten wealth, 125 million ill-gotten wealth. Yawa na 90 billion sa PhilHealth, hindi ill-gotten wealth, no? 550 billion flood control projects, hindi ill-gotten wealth. 500 billion sa flood control projects. 500 billion ang program funds, mga 800 million, hindi ill-gotten wealth yun, no? Doon lang tayo sa 125 million, ill-gotten wealth yun, eh. Yawards ba? Binta ng ginto ba? Na 25 tons, hindi ill-gotten wealth, no? Doon lang sa 125, ill-gotten wealth yun. Ang tanga ng Pilipino pag naniwala dito. Tangay na, bayad grabe. Sunod to sa PTV, pinaka-fake news channel. Tay-tay lang sila. ba tayo napunta sa ill-gotten wealth? Office of the Vice President nagbibigay nag-comply ng mga requirements sa kuwa, ill-gotten wealth agad. Sobra naman. Huwag din sana ninyo pasubrahan. Masyadong pasobra ho kayo. Niwala kayo may ill-gotten wealth. Ito. Ang taas ng amat sila dyan, no, nagbalita sila. Okay. Taas ng kumpiyansa ng GMA7. GMA muna pag-usapan natin yan. Sabi man ni Mel, mas maraming mga tao, mas maraming mga Pilipino ang gustong ma-impeach si Vice President Inday Sara Duterte. Ulul. Tapos yung mga Bisaya daw gusto. Ang tanga nang nagsurvey, hindi nila alam ang mga Bisaya kakampi talaga sa kapwa Bisaya. Hindi pwedeng ganun. Meron siguro gusto pero hindi ganun karami. Iilan lang. Yung mga nabusalan, lalo na ni Gwen Garcia, ayan. Yun si, Prasco ba yun? Na traidor din, walang utang na loob. Sa Department of Tourism, yan siguro sila. Kasi nakapwesto naman kay Ngagba. Pero tingnan nyo po, dito nga lang sa comment section, bumoto nga ho kayo, sama kayo mga trolls, para tablahin natin yung SWS survey. Alam na ho natin sinong nagpakana ng survey na yan. Si Tambaluslos mismo. Nung pagkabalita niyan, tiningnan ko ho yung laman ng comment section. Tiningnan ko po kung gaano ba talaga katotoo tong mga animal.
na maraming mga Pilipino na gustong ma-impeach si Vice President Inday Sara. Siyempre, pagtingin mo sa reaction, dapat lahat naka-approve, no? Kasi gusto yung balita. So ngayon ho, sinilip ko. Nasaan ba yun? Teka lang, hindi ito. Oh. Tingnan mo, ayan ha. Oh, napanood ko yan 1 hour ago. So meron pong reaction, 1.7, 1,700 yung reaction. Ang dami na agad nanonood 1 hour ago. Na, tingnan mo ha, dito sa GMA News, sinilip ko ho. Tingnan natin, pulsuhan natin. Yes, sir. Ayan ha, 1.7 ang reaksyon. Tingnan nyo po kung anong nangyayari dyan sa balita nila. Ay, galing talaga ni Tambaloslos ha. Tingnan mo ha, wala pa talagang 500 yung mga trolls nila. Ang tangina na yan. Okay, Ninam! Sabi, maraming gustong ma-impeach si Inday Sara. Bakit nagkaganyan yung comment section? Bakit nagkaganyan ang reaksyon? Sabi ko sa inyo wala pang 500 yung mga loyalistang, bubonistang, tanganista ni Agba na piso na lang ang dangal. Laging ganon. Nakailang bisis na tayo, tinitingnan natin yung mga comment section, yung reaction. Hindi talaga umaabot ng 500 yung gusto sa balita. Wala, ito sa awa ng Panginoon, 1.3, puro tawa. Sabi, akala ko 2K sila. Hindi na nga 2,000 bumaba 500 na lang, wala pa 500 So, ibig sabihin, wala pong naniwala sa balita ng ABS-CBN, animal nakakahiya. Pati ako dyan, napatawa ako dyan pagsilip ko Ayan yung survey niya. Yung gusto lang talaga, yung gusto 367. Trolls pa yan Yung talagang gustong-gusto at pumoso, 33 lang. Ay! Sabi ni Joy sabi ni Joy, bawat troll na may 5 account, hindi lang 5 account, bawat troll. Mga 100 account yun. So, ibig sabihin, 3 troll lang talaga dito, yung nag-duty. Tingnan mo. Di ba? GME nga ito. Tingnan mo sa GME. 1.3. Ano yan? ABS-CBN na sabi ko. GME 7. Pinaka-bias. Sila na yung number 1 ngayon. Bias. Sabi ni GME, wala nang dangal ang news dyan. Ang ano nga sabi, ang GME 7 daw, sila po daw yung lumalaban sa fake news. Pero bakit ito, GME 7, walang umuyon sa balita nyo? Nakatawa lahat. Ibig sabihin, pikit talaga yung balitang ito. Tingnan mo. Naghanap pa ako. Marami sila. Sabay-sabay. Sabi ko nga sa inyo, sabay-sabay sila nagbalita. Ito naman sa One News. Kakalabas 1 hour. 1 hour lang. 1 hour ago, 41%. Sinilip ko rin sa comment section. Tingnan nyo naman, Tingnan mo, Yung reaction dyan, medyo kaunti. 900 yung reaction. Pero tingnan nyo yung puro tawa ang resulta dyan tingnan mo, wala na naman silang 900. Lalo si Benito, maraming salamat sa pakula. Isa na din yan. Naisara ang GMA na yan, sir. Sara na yan Inday Sara pag naging presidente. Tingnan mo, sa 900 na reaction, mga 700 puro tawa. Yung gusto, 200. Yung gustong-gusto, 23. Parehong trolls lang din. Sila lang din to, paulit-ulit. Tingnan mo yung numero Sila pa rin. Yan pa rin, yung mga trolls pa rin nila. Tingnan mo Tapos dito, meron pa akong isa. Ito pa. Anong balita ito? Ay,